Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta naman kayo? Sana kayo ay masaya, ligtas at malusog habang nanonood ng ating video para sa linggong ito. So, tayo ay nasa huling aralin na, huling linggo ng pag-aaral para sa unang quarter at kamusta naman ang buong first quarter nyo? So sana ay masaya, makabuluhan at marami kayong naunawaan sa inyong mga aralin para sa unang quarter. So ano ba ang inyong dapat na asahan sa inyong huling linggo ng aralin para sa Filipino 5? So tingnan natin. Okay, so sa linggong ito, ating pag-uusapan ng pagtatayang batay sa pagganap at pagbuo ng diskursong impormatibo. So narito ang ating mga kasanayan para sa linggong ito. Una, nagagamit ang angkop na diksyon sa pagpapahayag ayon sa nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso, nakabubuo ng teksto may mga panandang nag-uugnay na mga ideyang ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig, mambabasa at konteksto, at nagagamit ang angkop na mga nakagawi ang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So, buuin ang concept map tungkol sa tekstong informatibo. Ano nga ba ulit ang tekstong informatibo? So, sabi dito, nagbibigay ng impormasyon, nagpapaliwanag, makatotohanan. So, ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na nagbibigay sa atin ng impormasyon, makatotohanan, nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa mga tiyak na mga pangyayari, tiyak na mga paksa, diba? At ito ay nakabatay sa totoong pangyayari. Ito ay nangyari talaga, ito ay naranasan ng marami, nasaksihan. Kumbaga legit at hindi fake news. Kaya nga tekstong informatibo, nagbibigay sa atin ng kaalaman. Pag sinabing informatibo, nakabatay sa impormasyon. At pag sinabi nating impormasyon, ito ay batay sa katotohanan. Okay, so tukuyin ang katawagan sa mga pagkaing nakalarawan at gamiting pantulong ang binabanggit na katangian ng bawat isa. Oh, wow! Okay. So, paboritong ihanda ng bawat Pilipino sa lutong ng balat ay panalong-panalo. Nakahain tuwing may salo-salo sa Cebu, tiyak, ito'y matatagpuan mo. Okay. So, meron ba sa inyo ang mahilig sa pagkain ng lechon? Diba? Kumbaga, may mga pamilya na hindi pwedeng wala ang lechon kapag may mga mahalagang okasyon, hindi ba? Ito lagi ang sentro ng kanilang handaan. May mga ganyan tayong mga pamilyang Pilipino na parang kulang ang handaan kapag wala ang lechon. At sa Cebu, hindi ba, patok na patok ang lechon sa Cebu dahil sa kakaibang lasa nito, sa kakaibang linamnam, okay, ng lechong baboy. Ayan. At sabi nga, paboritong ihanda ng bawat Pilipino. Okay, ito naman, malapot na gata sa dahon ng gabi, totoong maanghang dahil sa dami ng sili. Kapag inulam, ikay mapaparami sa sobrang sarap. Wala kang masasabi. O, diba? Ito naman, ang ano ba ito? So, ito ay sikat na sikat, hindi ba? Lalo na sa ating mga kababayang taga Bicol, diba? Bicol Express, na kung saan naghahalo, no, yung anghang at linamnam dahil nga ito ay may gata, no, may gabi. Talagang iba rin yung kanyang, iba rin yung, kumbaga sabi nila, iba yung sipa, hindi ba? Dahil sa maanghang siya, hindi siya nakakaumay, di ba? Pero medyo nakakataas to ng presyon. Okay? Kaya hinay-hinay tayo. Ganun din yung lechon, no? Kaya kumbaga walang masamang kumain basta in moderation lang, no? Yung katamtaman lang na hindi naman maisasaalang-alang ang inyong kalusugan. Iba-iba ang palaman, tsokolate, ubet, pandan. Masarap kapag iyong sinubukan, bilog ang hugis at ubod ng nipis. Handa ka na bang ito'y matikman? Okay, ano ba ito? Ito ay
Sarap nito, piyaya. Sa ano marami to sa mga parte ng Kabisayaan. Pero dahil nga naging popular na yung mga pasalubong center natin, hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga probinsya para lang matikman yung kanilang mga delicacy, no? Delicacy yung tawag natin sa mga to. Yung kumbaga, ito yung kilala na kumbaga panghimagas sa kanila. So, alam ko, hindi ako nagkakamali. Although marami naman talaga ito, mas lagi akong nakakatikim nito, no, sa bahagi ng Visayas. Pero gaya nga ng sinabi natin kanina, dahil marami na tayong pasalubong center, hindi na nagiging hadlang, no, yung layo para makatikim tayo ng mga masasarap na piyaya. Meron pa nga nitong mga store, may mga tindahan na makikita mo kung paano ginagawa. At talagang freshly made, pwedeng yun ang bilhin mo, bagong luto. Talaga namang, naku, ang sarap. Yun lang nasabi, ang sarap. Okay, ito naman. Gawa sa sariwang gatas, puro at malinamnam, nakabalot sa makukulay na sapin na pinag-uukulan ng panahon at iba yung pansin. Sa lalawigan ng Bulacan, iyong tuklasin. Okay, yung ating pastillas. Nag-evolve na nga siya. Diba dati parang plain pastillas lang na gatas, no? At asukal. Ngayon, ang dami niya ng flavor. Diba? May ube na, meron ka bang pandan, ano pa ba? At napakarami pang nag-uusbungan ng mga bagong flavor ng ating pastillas na talaga namang katakam-takam. So, pumunta na sa Bulacan at tuklasin ang sarap ng pastillas. Okay, ito naman. Mainit na sabaw, iyong higupin dahil kabamoy kanyang papawiin. Maamong tuka, wag sayong tumingin upang laman niya ay tiyak mong sulitin. Okay, yung sabing pampatibay ng ating tuhod. Okay, at naglalako, no, kumbaga mataas ang ano nito, yung kumbaga protina. Okay? Nagpapalakas ng katawan, kaya sabi pampalakas ng tuhod, pampatibay ng tuhod. So ito ay yung ating balot. Okay, so sa lahat ng pagkaing Pinoy, ano ang pinakapaborito mo? Sabihin ang ngalan ng luto at ilarawan ito. Ipaliwanag din kung bakit mo nagustuhan ito. At nagluluto ba kayo? Bakit kailangan maging maalam at marunong tayong maghanda ng mga pagkaing Pinoy? Okay, so mula doon sa ating mga nabanggit, lechon, Bicol Express, piyaya, balot, may mga pastillas, may nagustuhan ba kayo doon? At ano ito? So, kayo ba ay nagluluto? Sa murang edad na 11 o 10 hanggang 11, kayo ba ay may alam ng lutuin? No? At nakakahiligan nyo ba ang magluto? O kaya naman, pag naiisip nyo ba na paglaki nyo, gusto nyong matutong magluto ng maraming putahe o ng iba't ibang ulam? So bakit ba kailangan maging maalam at marunong tayong maghanda ng mga pagkaing Pinoy? So, paglinang sa ating talasalitaan, so bago matakam sa isang masarap na reseping Pinoy, alamin muna ang kahulugan ng ilang salitang ginagamit sa mga recipe at sa pagluluto at sagutin ang mga tanong sa ikalawang hanay ng chart. Okay, una, sauce o sarsa. Okay, nagugustuhan namin ang fishball nila dahil masarap ang inilalagay nilang sauce. Diba? Kasi kung kakainin mo ang fishball, hindi naman siya kaaya-aya kapag wala man lang kahit na suka. Pero iba yung sarap niya kapag may sauce. At aminin natin, diba, masarap talaga yung sauce ng mga inilalako. So medyo mag-ingat lang kasi syempre, no, kailangan masiguro yung kalinisan para hindi naman maapektuhan ang iyong tiyan. Okay, so yun lang ang isa sa mga risk doon, no? Hindi natin alam kung. Pero syempre, ikaw ba ay magtitinda ng marumi? So, yun lang ang medyo nakaano dito, no? Pero, pag ang pinag-usapan ay fishball. Pero, tayong mga Pinoy, mahilig tayo, no? Isa sa mga kinahiligan natin ay yung mga masasarsang ulam. May mga tao na mahilig sa masarsa. May iba naman gusto nila sabaw. Okay. Roasted, prito, malutong.
Kapag roasted ang pagkain, maaari itong naihaw o naprito. Sunod, plating, paglalagay sa plato. Di ba mas nagaganya kang kumain kung maganda ang plating ng pagkain? Okay. So isa to, no? Kumbaga, parang kapag maganda yung pagkakapresenta o plating ng pagkain, parang ayaw mo na siyang galawin. Parang gusto mo na lang siyang titigan. Parang nakakapanghinayang kainin. Sunod, aroma o amoy. Natatakam ka rin ba dahil sa aroma ng pagkain na halata kahit malayo ka rito? Isang bagay din to, no, kapag nagluluto yung ating mga nanay, ate, kuya, tatay, parang sa amoy pa lang, busog ka na. Alam mo na agad kung ano yung lasa. Nako, parang masarap at mapapakain ako ng marami pagkatapos maluto ang ulam. So, aroma o amoy. Sunod, option na sangkap o maaaring di ilagay. Makakapagluto ka pa rin ba kung sangkap ay optional? So, kasi di ba may mga secret recipe yung isang pagkain kung bakit siya pumapatok. Kapag ituturo ng mga halimbawa ng mga chef, yung mga naging tanyag sa larangan ng pagluluto, nagbibigay sila ng option kasi maaring yung nilalagay nila ay hindi laging available sa tindahan, sa palengke o sa supermarket o nabili pa nila ito sa ibang lugar. So nagbibigay sila ng mga alternatibo. Pwede mong ilagay ito, pwede namang hindi. Pwedeng sa halip na kangkong, ito naman ang ilalagay mo. Okay. So, sila, syempre, hindi nila sasabihin kung ano yung kanilang secret kasi malalaman na, hindi na sila pupuntahan. So, may mga ganoon sila, lalo na kapag yung mga minana ng mga recipe mula pa sa kanununuan nila, kalulalulahan nila. So, yung mga secret recipe. Igisa, ibig sabihin, iluto sa konting mantika. Kung iprito mo, maraming mantika ang kailangan mo. Kung gisa, konti lang. Sapat lang na maluto yung bawang, sibuyas, kamatis. Okay, dinikdik. Ibig sabihin, tinadtad ng maliliit. Mas malalasahan ang sangkap kapag dinikdik ito. Kasi lalabas yung katas. So, para sa ating ikalawang araw, okay, pumili ng isang reseping Pinoy at ipakita sa klase kung ano ito at ihanda. Okay, kung hindi makapagsasagawa ng aktual na pagluluto o paghahanda ay magpanood ng video. So, diba, usong-uso na ngayon yung isa sa mga pinaka sumisikat na mga vlog ay yung iba't ibang paraan ng pagluluto. Alam naman natin ang hirap-hirap mag-isip kung anong para sa ating mga nanay, isa sa mga dilema nila o laging problema ay kung ano na naman ang lulutuin sa susunod na araw. Ano ang uulamin? Ano kayang ihahain sa anak? So, nauso ngayon yung mga chef na gumagawa sila ng mga vlog na nagpapakita na halimbawa sa halagang 200, ito yung ating maaring maluto. Ano ba yung mga iba pang mga pagkain na sa tingin natin ay papatok sa panlasa ng ating mga anak? Ayan. So, kumbaga yan yung isa sa mga vlogs na laging matataas ang mga views. At talaga naman, kapag pinapanood mo, matatakam ka talaga. Isang halimbawa ng reseping Pinoy na nagustuhan ng mga bata ay adobo. Panoorin ang video sa ibaba. Okay, maaari kayong magpanood ng isang video or vlog na nagluluto ng adobo. Nako, parang ang sarap magluto ng adobo. So, paano ba magluto ng adobong manok? Isa ito sa mga tatak nating mga Pilipino, di ba? Kumbaga kahit na saan panig ng mundo, pag sinabing adobo, Pilipino, yun ang kasunod. So, ito yung ating isa sa mga signature dish na tinatawag. So, habang pinapanood or ipinapakita ang cooking demo o video, italang hakbang na naobserbahan. Ayan ang inyong gagawin. Halimbawa, may video tayong pinapanood. Ilista, okay, kung kaya nyo, ano ba yung recipe? Ano ba yung mga kinakailangan para makapagluto tayo ng adobong manok? At pagkatapos, habang dumadaloy na ang video, ilista ano muna yung unang ginawa, unang hakbang sa pagluluto. Naggisa muna ba siya ng bawang? Actually, sa pagluluto ng adobo, may iba't iba tayong paraan.
Hindi ba? Kasi may iba't ibang version ng adobo. May adobong manok na tuyo, walang sabaw. May adobong manok na masabaw. May adobong manok na may adobong puti. Okay? May adobong matamis. May adobong may patatas. May adobong may bell pepper. Napakarami nating version ng adobo. At sa totoo lang, kahit sa ating bahay, iba-iba ang paraan. Pero ang bottom line, no, sa huli, adobo pa rin iyan. Okay, so ito, wow, ang adobong manok. Okay, yung iba, ganyan. Minsan, kapag malapit ng maluto, hinahayaan sa mahinang apoy. Okay, so parang pakukuluan niya pa ng mga 5 minutes, pero sa mahinang apoy lamang, para hindi naman matuyo at mawalan ng sabaw. Pero yung iba gusto nila tuyong-tuyo, walang sabaw. Okay, susunod. So today okay, ito yung parang halimbawa magde-demo na kayo. So today magluluto tayo ng chicken adobo para sa ating pamilya. Simulan na natin. Okay, narito ang mga sangkap. Hindi nakalagay ang mga ito sa vlog, subalit nakikita ang mga hakbang. So ibig sabihin naka-flash lang, no, yung mga sangkap. So ang bahaging ito ay maaring tanggalin. Kung tatanggalin, dapat ay sabihin ang dami ng bawat sangkap habang sinasabi na ang hakbang. So yung iba, pinapakita na yung recipe. Yung iba naman, ang ginagawa nila habang niluluto na nila, doon na nila sinasabi kung gaano karami. So halimbawa, yung iba, sasabihin nila, magdikdik ng ilang perasong bulb. Pag bulb, isang buong bawang, hindi ba? Okay, pwede namang sabihin magdikdik ng 3 bawang, yung 3 pilas ng bawang. Kung naglalagay ng sibuyas, ganun din. Kasi may iba na hindi naglalagay ng sibuyas sa adobo. Iba-iba nga, no, ng paraan. So, nasa sa inyo kung ano yung version ninyo. So, dito, 1 kilong karne ng manok, choice cut, 1 kapat na tasang mantika, yun, clove pala, no? Clove ng bawang. 4 na clove ng bawang, nahiwa ng maninipis, 1 pulang sibuyas, nahiwa, 4 na clove ng bawang, okay, nadikdik na 5 dahon ng laurel, black pepper or pamintang buo na dinurog ng kaunti, kalahating tasang toyo o soy sauce, 3 hanggang 4 na tasang tubig, 2 hanggang 3 kutsaritang asukal, roasted garlic at parsley. May pa-parsley. So, narito yung hakbang. So, sa mainit na kawali, ilagay ang mantika, painitin na ito ng kaunti. Igisa ang bawang sa mantika upang ang aroma ng bawang ay manuot sa mantika. Hintayin maging golden brown ang kulay ng bawang, iwasang masunog. Kapag golden brown na, tanggalin ito sa kawali. Igisa ang pulang sibuyas, idagdag ang dinikdik na bawang. Ilagay ang dahon ng laurel at paminta, hintayin umamoy ang aroma nito. Kapag naaamoy na ang aroma at nag-golden brown na ang bawang, ilagay na ang karne ng manok. Haluin o stir ng dahan-dahan ng 2 hanggang 4 na minuto o hanggang matanggal ang mamula-mula or pinkish na kulay ng karne. Kasi kapag mamula-mula pa, ibig sabihin hilaw pa ito. Maging maingat sa paghalo upang hindi madurog ang karne. Ilagay ang soy sauce o yung ating toyo, takpan at pakuluin sa mahinang apoy sa loob ng 5 to 10 minutes o 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, haluin ito. Upang maging malambot ang karne, lagyan ito ng 3 hanggang 4 na tasang tubig. Ang dami ng tubig ay nakadepende sa panlasa ng kakain. So, yan. So, pwedeng kapag medyo napaalat, dagdag ng tubig. Okay, so kumbaga, titimplahin mo na rin siya ayon sa inyong nais na panlasa. Kasi may iba, may matamis na adobo. Yung iba ayaw naman ng matamis na adobo. Yung iba gusto medyo maasim-asim ang adobo. Yung iba naman maalat ang gusto. So, depende sa panlasa ng kakain. Ilagay ang soy sauce. Okay, ito yung kanina. Upang maging malambot ang karne, lagyan naman ito ng hanggang 4 na tasang tubig. Ang dami ng tubig ay nakadepende sa panlasa ng kakain. Kung gustong maging mas malapot ito, bawasan ng tubig. Takpan ng 10 hanggang 12 minuto. Pagkatapos tingnan kung malambot na ang karne. Kung gustong mas malambot, magdagdag pa ng tubig.
Ilagay ang suka at asukal. Baguhin ang dami ng suka at asukal ayon sa panlasa ng kakain. Pakuluin ito ng 10 minuto sa mahinang apoy para lumapot-lapot. Kung gusto maging mas malapot, pakaulan pa ito hanggang karagdagang 5 minuto. Tikman ito, lagyan ng asin kung kinakailangan. So ito na yung ating huling bahagi. Plating o paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto. Ayan, ilalagay na natin ang ating niluto. Tapos lalagyan na natin ng ating sauce. Syempre, para sa ating finale, lagyan natin ng toasted garlic. Sarap! At parsley. Optional naman tong parsley. Ibig sabihin, pwedeng wala yung parsley kasi parang pang-garnish niya lang yon, pang-dagdag lang sa appeal, overall appeal or overall appearance ng kanyang adobo. Ito na ngayon ang ating chicken adobo. Chicken adobo. Okay, so pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. So, tikiman na! Dito ako kumukuha para hindi ko na magalaw yung naka-plating para sa mag-anak ko. Tapos gusto ko kasi sinasabaw ang sauce ng adobo sa kanin. Sarap! Ang sarap! Ang sarap talagang kumain. Mapauubos natin tong kanin. Yari tayo. Okay, perfect talaga itong chicken adobo na panghanda sa ating pamilya. Mapa-lunch, dinner o kahit sa handaan, mga birthday na yan, hindi mawawala ang ating adobo. So kung gusto mo naman ng isa pang adobo recipe na masarap, itry mo din yung iba pang adobo recipe sa aking channel. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa Pinoy recipes natin. Okay, so narito ang inyong mungkahing gawain or mungkahing kayarian. So ito yung paraan na ginamit para sa ginamit na padron or pattern dun sa kaninang pinanood na video or yung binasa natin, din na outline, ano? Una, panimula. Sa panimula, sabihin mo kung anong lulutuin mo. Magbigay ng ilang paglalarawan sa recipe. Hikayatin ang mga nakikinig upang alamin ang pagluluto o paghahanda nito. Para sa gitna, yung ating mga sangkap, hindi kailangang isa-isahin namang ito dahil nakikita naman sa mga hakbang. Ang bahaging ito ay maaring tanggalin. Kung tatanggalin, dapat sabihin ang dami ng bawat sangkap habang sinasabi na ang hakbang. Yun nga, sabi nga, kung hindi mo naman ifa-flash yung recipe, so habang niluluto mo na, sabihin mo yung kung ilang piraso, gaano karami, yung inilalagay mong sangkap. So letter C, mga hakbang, ilahad ng maayos sa mga magkakasunod na hakbang sa pagluluto. Dagdagan ng mga paliwanag kung kailangan. Gumamit ng mga panandang pandiskurso tulad ng una, pagkatapos, muna, na at iba pa. Kung kapag pasulat naman, ang bahaging ito ay buod na lang ng mga hakbang. Kung inalalahad naman ang pasalita sa harapan ng mga manonood, maaring baguhin mo yung pahayag basta tama ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Maari ring humiram ng mga salita kung kailangan, kagaya ng kung masyadong teknikal ang salita o maging kung nakakalimutan ang katumbas na salita sa Filipino. Pero syempre hanggat maaari gumamit ng wikang Filipino. Para sa ating wakas, okay, ito yung mga pwede natin ilagay sa wakas. Plating, paano ba yung ginagawa mong paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto? Pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. Pagbibigay ng isa pang paglalarawan sa recipe at advertisement. Okay, so para sa inyong pagsasanay, buuin sa pasalitang diskurso ng pagluluto ng adobong manok. Sundin ang kayarian ng tekstong naglalahad na nasa itaas. Gawing natural lang ang pagsasalita at hindi formal. So para lang typical kang nakikipag-usap, no? So, paano ba magprito ng malasadong itlog? Okay. Paano ba magluto ng beef steak o pork steak? Yan. So, hindi naman kailangang formal na formal. At sabi nga, pwede tayong gumamit ng mga salitang hiram, lalo na kung masyadong technical yung mga terms na ginagamit. So, hindi naman lahat talaga ng ating mga ginagamit na salita sa Ingles ay may katumbas sa Filipino. So, maaring gamitin ito. Pero hanggat maaari sa pagpapaliwanag, gamitin ang wikang Filipino. Para sa ating ikatlong araw, okay, ano ang paborito mong pagkaing Pinoy? So, gumawa ng balangkas ng diskursong informatibo
tungkol dito. Sundin ang balangkas na iminungkahi. So, sa dami ng ating paboritong pagkain, no, ano kaya ang gagawan mo ng balangkas ng isang diskursong informatibo? So, ating sundin yung balangkas o yung outline na ibibigay. Ito yung ating panimula, yung gitna, mga sangkap, so ganun pa rin. Okay, so sa panimula, ano ba halimbawa ang paborito mong pagkaing Pinoy? Paborito mo ba ang lumpiang Shanghai? Okay, na laging nasasyaron sa handaan, hindi ba sa mga birthday, mga anumang ibang okasyon, hindi nawawala. Isa rin ito sa mga hindi nawawala sa handaan, ang lumpiang Shanghai. Ano ba yung sangkap ng lumpiang Shanghai? At talagang binabalik-balikan natin, binubulsa pa nga, hindi ba, nung iba. Okay, so dito sa gitna, ano yung sangkap? Okay, pwede mo ding ilagay paano yung sunod-sunod na paraan ng paghahanda. Okay, so letter B, kagamitan. Ano ba yung mga gamit na kailangan mo? Okay, so gagamit ka ba halimbawa ng sangkalan? Gagamit ka, ano bang kawali ang gagamitin mo? Malalim na kawali ba? Frying pan ba? Wok? Diba? Saucepan, gagamit ka ba niyan? At iba pang mga instrumentong panluto. Letter B, hakbang. So kapag pasulat, no, kanina pasalita, ito ay pasulat, buod na lang ang inyong gagawin. So kung inilalahad naman sa pasalita, harapan, okay, so ito din yung ating binanggit kanina. So ito yung isa pang paalaala, maaari ring humiram ng mga salita kung kailangan, kagaya ng masyadong technical na salita, o maging kung nakakalimutan. Kasi minsan syempre kapag dire-diretso, halimbawa katulad ito, gumagawa tayo ng video lesson, wala naman itong putol. Hanggat maaari, hindi ko siya pinuputol. Kaya, madalas, yung mga komento, ma'am, huwag ka na kasi, kumbaga, katulad niyan, minsan nagbabakel. Kasi dire-diretso. Kumbaga, para dire-diretso yung flow ng ideas, ng kaisipan, kung ano yung pamasok sa isip ko, yun na. Kaya minsan, katulad yan, kung ano yung susunod mo sasabihin, iniisip ko pa. Pero kapag masyado nang nadidelay yon, medyo kinakat muna natin yan. Pero hanggat kaya ko ng dire-diretso, go tayo. Para maging mas natural, parang nakikipag-usap lang ako sa inyo. So, parang ganoon. O kaya minsan may mga nakakalimutan akong term na dapat nandoon, na iniisip ko pa. So, halimbawa, pag sa math, minsan nag-explain tayo sa English, pero kailang para mas madali siyang maunawaan. Total, ito naman ay parang review ng inyong lesson. So, nagbibigay tayo sa Tagalog. Kasi syempre, ang pinakalayunin ko bilang guro para sa inyo ay mas madali yung maunawaan yung aralin. Hindi ba? So, ganun din sa science. Madalas, ina-explain ko siya sa Filipino para mas madali nating maunawaan. Kung English naman, ihahalin tulad natin siya sa Filipino kasi halos magkatugmaan lang yung mga paksa. Hindi po ba? So, anong paraan na mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral na kagaya ninyo, go tayo doon. Kaya, hindi din yung mga iba kong video, halo siya. Pero syempre sa Filipino, hanggat maaari, Filipino talaga. Araling Panlipunan, GMRC, lahat ng itinuturo sa wikang Filipino, gamit ang medium ay Filipino, sinisikap natin na maipadali sa Filipino. Pero yung ating math, yung ating science, English, okay, so English, pero hanggat kaya nating ipaliwanag sa Filipino, pinapaliwanag natin. Pero syempre, sa tunay na buhay talaga, sa classroom, hanggat maaari, pag English, hindi ba? Okay, balik na tayo. Sa wakas, pumili ng ilang balangkas na ginawa ng mga bata at okay, si teacher na ito. Magbibigay na siya ng puna. Ika-4 na araw na. Okay, pabaong pagkatuto. Bakit kailangan maging maalam sa pagluluto? Bakit kaya iba-iba ang pamamaraan ng pagluluto ng mga Pinoy sa iisang recipe? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ang pagluluto ng adobong manok, parang meron tayong 10 iba't ibang recipe. Baka hindi lang 10. Meron pa tayong napakarami nating bersyon. Hindi ba? Kasi para hindi tayo manawa. Tama ba? Lalo na yung mga magulang na nagpapabaon sa mga anak. Adobo ang ulam, pero iba-iba yung version. Diba? Yung adobo may patatas, minsan may adobo na adobo na may piniritong saging, adobo na may itlog, adobo na may pugo. Diba? So, iba-iba ang version.
Ano ang masasabi mo sa ating mga Pilipino sa paraan ng pagluluto natin ng mga pagkain? Masyado tayong malikhain. Okay, bilang isang mahilig din magluto, tayo ay malikhain. Nag-iisip tayo ng paraan kung paano mas mapapasarap pa, mas may improve lagi yung recipe ng ating niluluto. At isa pa, kung ano syempre, yung kaya ng budget. Ito lang yung budget. So, paano mo pagkakasyahin yung ganitong halaga at paano mo mapapasarap yung ganitong ulam na kumbaga, hindi, halimbawa, tokwa. Diba? Yung tofu. Yung tokwa ay mura lang siya. Diba? Dati, halos parang piso pa nga lang yun. Inabot pa yung piso, 2 piso, isang bloke sa palengke. No? Yung maliit lang. Kumbaga, ngayon, ang dami ng paraan ng pagluluto ng tokwa. So, kung medyo limitado ang budget, doon tayo kay tokwa. Piprito mo lang, gagawa ka lang ng iba't ibang klase ng sausawan. Diba? Pwede mo lang siyang prito. Ngayon, pwede dibang yung tofu square. Basta napakarami na. Haluan mo lang siya ng toyo. Meron pang tofu sisig. Ayan. So, napakamalikhain nating mga Pilipino. Kumbaga, endless. Endless ang possibilities pagdating sa recipe at pagluluto. Okay, so para sa inyong pagtataya, pumili ng paboritong lutong Pinoy at gumawa ng isang sulating informatibo tungkol dito na sinusunod ang mungkahing balangkas. Matapos maisulat, ay ilahad ito ng pasalita sa pamamagitan ng vlog. Okay, performance task. Gawain sa pagtatayang batay sa pagganap. So, ikaw ay isa sa mga pinakasikat na chef sa Pilipinas at mayroon kang YouTube channel gaya ni Teacher Aiza, kung saan mo ibinabahagi sa publiko ang mga lutong Pinoy. Pero si Teacher Aiza, mga aralin sa grade 5 at iba pang baitang. Gagawa ka ng isang bagong vlog tungkol sa isa na namang reseping Pinoy. Paghahandaan mo ng mabuti ang pagre-record sa video at ire-record mo ang paglalahad ng reseping napili mo upang maunawa ang mabuti ng mga manonood ang mga hakbang at magustuhan nila ang iyong presentasyon. Sisikapin mong mahikayat sila upang subukan din ang recipe. Ang video ay 4 hanggang 6 na minuto lang. Ang mga sasabihin mo sa vlog ay dapat na nakabatay sa balangkas ng tekstong informatibo na pag-uusapan sa klase. Maliwanag ang paglalahad ng mga hakbang ng recipe at nakahihikayat sa mga manonood. So, ikaw ay isang master chef ng Pilipinas. Gagawa ka ng iyong video ng iyong bagong recipe. At maraming salamat. Naway maging matagumpay ka sa iyong performance task na gagawin at masayang-masaya akong makapagbahagi sa inyo lagi ng mga kaalaman ng iba't ibang aralin. At natutuwa ako na lagi ko kayong nakakasama. Bagamat hindi perpekto si Teacher Aiza, may mga pagkulang tayo. Hindi tayo perpekto pero maluwag kong tatanggapin ang inyong mga puna, ang inyong mga komento. Okay lang yan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga aralin sa Filipino. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-follow yung ating FB page. Gayon din, pindutin nyo yung bell button para maging updated lagi sa ating mga video lesson. So maraming salamat at hangad ko lagi ang inyong tagumpay. Paalam! Magkita-kita tayo sa quarter 2. Bye!